Pag-uusapan natin for today, PRRD. Natagpuang nakahandusay sa sahig, pambira. Ito na ang sinasabi talagang papatayin nila si PRRD. Trillanes may kinalaman. Pangatlo, dahilan ng pag-resign ni Magalong. Naalala nyo si Magalong ay isa sa mga naatasan na mag-imbestiga. Siya ay naging member nitong ICI para imbestigahan tong flood control projects. Kaya lang, nag-resign. Bakit? Yan ang pag-uusapan natin. Pangatlo, Sandro, ininsulto ng abogado. Pang-apat, Marines, na insulto, may susunod na magwi-witness. Garantisado po yan. Isipin mo ba naman, gawin mo ba naman ang sundalong basurero? Nako. Susunod, nagkakaroon ng may magwi-witness pa. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad-agad sa ating topic ngayon. Wag po lang sana natin kalimutan, pagpasok pa lang, like nyo po agad itong vlog na ito. That is very important sa akin kasi ito'y mas kinakalat ni YouTube yung algorithm. So, konting lambing, i-like nyo po. At doon sa mga hindi pa po subscriber, baka pwede po mag-subscribe po tayo. Okay? Maraming salamat. Simulan na po natin. Dediretso agad tayo dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Mamaya po, pag-usapan natin yung patungkol kay PRRD kung ano na ang kalagayan niya. Pero ngayon, ito muna ang ating pag-usapan natin itong si Sandro Marcos. Tulan ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang banat sa kanya ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Nitong nakarang araw kasi matapang na sinabi ni Guanzon na wala na raw boboto sa mga Marcos sa susunod na eleksyon. At kawawa si Sandro dahil binahiran na umano ni Lady 1st District Representative Martin Romualdez ang kanilang dinastiya at hindi na sila iboboto ng mga tao. Yan. Totoo naman Sabi, kawawa naman si Sandro, ikaw na sana ang political dynasty na parents mo pero sinira ng Romualdez. Actually, Attorney Guanzon, hindi lang po si Romualdez ang sumira. Kasi isipin nyo to pinagbigyan makabalik si Bongbong Marcos. Actually, kahit ang Duterte, pinagbigyan siya dahil hindi naman mauupo si Bongbong Marcos kung hindi si Vice President Sara ang bumaba bilang tumakbong bilang Vice President. Alam naman ng lahat yan, kung tumakbong bilang President si Sara ang presidente natin. So, nabigyan lang ng pagkakataon si Bongbong Marcos. Isipin ninyo, kung si Bongbong Marcos ay nag-ayos, isipin nyo lang, walang anomalya ng ICC, walang anomalya ng nakawan, walang anomalya ng flood control. Halimbawa lang, naayos niya ang bansang Pilipinas. Kahit hindi kasing sobrang ayos, at least man lang, hindi talaga mabaho katulad nung nangyari ngayon. Yung normal, parang average. Naging average lang na presidente si Bongbong Marcos. Hindi yung super below average. Yung talagang, the worst kasi ito Si Sandro Marcos ang nako. Sigurado yung guaranteed dyan si Sandro Marcos magiging presidente. Ang mangyayari niyan, susunod si Sara, ang susunod si Marcos. Dahil napatunayan nung tatay niya na magaling. At yung kapalpakan ni Marcos Sr. ay hindi nakuha nung anak na si Bangag. So, nakinabang sana si Sandro dyan. Even si Amy makikinabang sana dyan. Kaya lang sinira dahil sa ganid. Tama si Attorney Guanzon, nasira nung kanyang tiyuhin na si Romualdez, pero hindi lang si Romualdez ang sumira dyan. Kasi may go signal yan ng tatay niya, ni Bongbong Marcos. Posible nga yan, pati nga yan si Sandro Marcos, may bahid yan Congressman yan, nakinabang, pumirma din yan. Huwag mong sabihin walang natanggap yan. Kasi sabi nga ni Chanco, lahat ng pumirma sa impeachment ni VP Sara nakatanggap. Di ba pumirma rin yan si Sandro? Sagot na post ng Batang Marcos, masyado pa raw siyang bata para tumakbo ng presidente, senador o vice-presidente sa 2028. Ayan,
Ang issue ngayon ni Sandro, teka muna, bata pa ako, hindi pa ako pwedeng tumakbo bilang presidente or vice president sa 2028. Kaya nga tinutulungan ka ng tuta mo eh. Sino? Si Tuta Soto, yung ginagawang noontime show, yung Senado na gustong ibaba yung para ka makatakbong presidente. So siguro tinitingnan niya ikaw or yung kanyang pamangkin na si Vico Soto. Yun ang sagot ni Sandro. Pa niya, muling i-review ni Guanzon ang Constitution bago magsalita. Patay ka dyan. Diyan ka patay. Huwag mong babanatan ang isang tao doon sa area ng kanyang strength. Lalong-lalo na kung iyon ay iyong weakness. Para mong sinabi, oy, mag-practice ka ng basketball, NBA player, ininsulto mo. Ikaw nga, hindi ka nga player ng basketball sa barangay nyo eh. Ito, ininsulto mo ng konstitusyon, patay ka, Sandro. Tanga talaga to si Sandro. Naalala nyo si Sandro, mahilig sumagot ng sumagot. Ito, payo ko lang sa'yo, Sandro, ha? Pangalawang payo ko na sa ito, paabutin nyo nga sa tao na ito. Ha? Kasi lagi ko na itong pinapayuhan, hindi naman nakikinig eh. Una, binanatan niya si Basti. Diba? Sabi ko, kung babanat ka lang at hindi mo kayang bumanat ng tuloy-tuloy, nagmumukha kang bakla. Nagmumukha kang duwag. Tapos, tatahimik ka na lang. Di ba nagkaroon din sila ng ni Baste, binanatan siya ni Baste, sumagot siya. Si Baste, si Pulong nga tayo, si Pulong. Sumagot si Pulong, ano sabi niya? Drug test tayo. O kita mo, hanggang ngayon, hindi sumasagot. E di anong tingin ng taong bayan sa'yo? Parehas kayo ng tatay mong adik. Di ba? Kung ikaw matalino or makikipag-asaran ka, make sure hindi ka iyakin. Hindi ka atrasin. Di ba? Parang ganyan yung nakikita ko sa kalsada. Nagro-road rage. Mga amon, sisigaw-sigaw pag nilabasan ng baril. Biglang time. Kaya sinasabi ko, hindi ko sinasabing tama yung road rage, mali po yun. Pero itong si Sandro, hindi ka na ngayon makakasagot dahil sasagutin. Pakinggan ninyo ang sagot ni Guanzon. Buwelta naman ng abogada, masyado raw ambisyoso si Sandro dahil hindi lang naman siya ang Marcos sa politika. Ibinida rin ni Guanzon ang kaniyang credentials bilang professor sa UP College of Law at pagiging top 10 bilang law student. Mahirap yan ha. Yung maging law student ka lang mahirap na. Yung maging top 10 ka pa. Matindi. Matalino ito. Ha? Niyari ka, nayari si At saka hindi naman sinabi ni Guanzon na ikaw lang ba ang Marcos? Mali na naman. Nagmukha kang tanga ron. Di ba? Nagmukha kang bobo. Pangalawa, sinabi ba ni Guanzon na pagka-presidente o vice president, ang dami naman posisyong pwede mong takbuhan eh. Di ba? Na pwede kang tumakbo. So ang daming mali ni Sandro. Tingnan mo. Binanatan niya ni Guanzon. Tingnan mo ngayon kung sasagot yan. Di tatahimik ka lang. E di anong nangyari sa'yo? Uhuging atrasin. Di ba? Huwag ka na kasing banat na. Alam mo, Sandro, parehas kayo ng tatay mo. Atrasin kayo eh. Kaya lang naman kayo na, halimbawa, si Bongbong, kaya lang naman nakakasagot yan dahil kay Claire eh. So huwag ka na makipagdebate kasi hindi nyo talaga area yan. Alam nyong area nyo, kung saan lang kayo malakas, Marcos, yung apelyido nyong Marcos. Pero sira na rin. Mamaya pag-uusapan natin yan. Sira na rin. Yan nga lang ang kalakasan nyo. Other than that, kung hindi kayo Marcos, wala kayo. Sigurado pulubi kayo. Wala kayong alam eh. Bobo pa kayo. Tapos, urungin pa kayo. Uhuging urungin. Di ba? Huwag ka na makikipag-asaran. Hindi nyo area yan. Kung ako sa'yo, gayahin mo yung tatay mo. Kumuha ka ng tagapagsalitang babae. Para lagi kang ipagtatanggol. Tuwing may babanat sa'yo, siya ang sasagot. Yun. Kasi makakasagot pa. Tsaka kunin mo babae para hindi masyadong mabakbakan. Medyo nahihirapan yung mga lalaki bakbakan.
Kasi kung lalaki din yan, eh talagang bababuyin yan. Pero syempre, babae. So hindi mababoy ng kalalakihan. So ganun magtago, Sandro. Ha? Ayusin mo. Ikaw naman, magtatago ka na lang, hindi ka pa marunong. Alam mo kayong pamilya, ha? Tingnan mo yung tatay mo, anong namana doon sa lolo mo? Anong sigaw ng dilaw? 'Di ba? Diktador kayo, magnanakaw. Parang di umano, ganyan din ginagawa ng tatay mo. O, di ba? O, may bahid din. Dati, may mga, ewan ko kung totoo ito. Kayo na sumagot sa mga manunood. Under Disaya daw din yung lolo mo. O, ano ba tong tatay mo? Di under Disaya din. O, hindi rin makasagot. Nakatago nga kay Claire. Kuha ka na. Kuha ka. Kuha ka ng sasagot para sa'yo para makatago ka sa palda. Okay? Sige, tuloy. May hamon na magdebate na lang sila Patay ka tungkol sa dyan. konstitusyon. Debate. Anong gagawin ngayon ni Sandro? Hinamon siya ng debate. Anong gagawin ni Sandro? Tahimik na. Or, kung ako tagapagpayo mo, kuha ka. Sasagutin ngayon si Guanzon. Di ba? Ganun advice. Kasi dito wala ka na masasagot. Hinamon ka ng debate. Para kang nag-suicide pag lumabang ka ng debate dito kay Guanzon. Wala kang kaalam-alam. Di ba? Kasi binanata mo siya patungkol sa konstitusyon eh. O di hamunin ka niyan. Ito papakita ko sa inyo. Kasi mas magandang nakikita nyo at napapanood. Ito, pakinggan mismo natin yung sagot ni Guanzon. Ko konstitusyon? Oy, Congressman Sandro. Huwag mo ako hamunin sa konstitusyon, baka hamunin kita ng debate sa konstitusyon, ha, anak? Naku, anak mo pala yun? Ay, bangag ka, Guanzon? Hindi ako nagtatanong lang, ha? Nagtatanong kasi hinamon yan, eh. Anak mo. Hoy, nasikmura mo yon? Attorney naman, pambira ka. Hindi nga. Oy, chismis yan, ha? Oo, gusto kitang ma-interview. Oo, naudlot-udlot na yung interview ko kay attorney. Pero anak mo pala yun. Uy. Tibay pala sikmura mo. Nako. Matalino to. Huwag mo hahamunin pagdating sa Constitution. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Dapat, posible hinamon mo na lang sa Inglesan. Diba? Baka may chance ka. Pero magaling din to mag-English. O siguro, hinamon mo na lang kung sa kalalamang. Sa paliitan. Di ba? Yung alam mong, pagka nang insulto ka, you make sure, wag mo nga i-insultuhin yung strength. Patay ka. Pero anak talaga? Kasi alam mo, di ba may mga chismis, may mga anak daw sila na, hindi ko alam kung totoo yun, na hindi raw kamukha. Parang di naman niya hawig si Sandro. Sinabi niya anak niya eh. Ulitin natin. Hamunin kita ng debate sa konstitusyon, ha, anak? No profession. Mapapahiya ka sa akin. Wala na, huwag kang ganyan. Huwag ko challenge ng mga constitutional law, local government, election law. Huwag na. Pwede siguro, ayan, nakaisip ako. Talak. Nakaisip ako, pwede mong hamunin next time. Ito, may panalo ka rito kay Guanzon, sigurado ko. Wag na yung Constitution, patay ka. Yung wag Constitution, pero nagsisimula din sa letter C. Coke, yan, labanan mo. Labanan mo ng pag-chup-chup ng Coke. Ayan, may Coke sa harap ni Guanzon. Panalo kayo dyan. Panalo kayo mag-ama. Oo. Paramihan na machuchup-chup na Coke. Hindi mananalo to si Guanzon sa'yo. Panalo ang Marcos doon. Lalo ka na, Sandro, bata-bata ka eh. Just do what you do best. Dumedi ka muna. Ay, nako, ininsulto pa. Attorney, ako may tanong lang ha. May tanong. Talagang naiintriga ako sa mga sinabi mo kanina. Anak, ngayon dumede ka muna. Breastfeed po ba siya? Breast. Kasi hindi. Ito
Scientific to, Attorney Guanzon. Ang breastfeed daw na mga bata matatalino at healthy. Ay, scientific yan. Hindi yan lang ako nagsabi niyan. Pero palagay ko, attorney, parang hindi naman breastfeed si ano eh. Si Sandro, parang ano, parang pagkapanganak, dumiretso agad sa bote. Ano po ba? Pakilinaw. Kasi alam mo, sa batas kailangan walang bahid ng kailangan clear. Ano ba ibig mo sabihin ng dumede ka muna? Breastfeed ulit. Ganyan ba? Ganyan ba? Or diretso sa bote? Oh. Bago mo ako i-challenge sa mga constitutional law na yan, Mario. Alam ko kung asan tong lugar na to eh. Manila Hotel to eh. Halika! Debate tayo, Sandro. Yung kapi-kapi lang ba? Para ma-educate lang yung mga tao. Oy! Ang ganda yung kape-kape, tapos debate, tapos dedede. Ay! Nako, pabira. Hindi bastos yun, hindi literal na padededein. Ibig sabihin yung pakakainin ng alikabok. Oo, anong gagawin ni Sandro sa konstitusyon pagkakalaban niya ito? Wala na. Siguro concert yan. Pagalingan kayo kung yung mga kilalang nag-concert, saan sila nag-concert, saan lugar, ano yung mga kanta ng mga kilalang artist ngayon, mga K-pop, gano'n. Yan, may laban diyan si Sandro. Oo, pero wala. Okay, next po tayo. Mamaya, pag-uusapan natin yung kalagayan ni PRRD. Papakawalan na ba siya? Nakawala, na-release na sa dahig. Maayos na ba ang kalagayan niya kasi natagpo ang nakabulagta. Okay, mamaya pag-usapan natin yan pero dito muna tayo. Okay, maganda tong pakinggan natin. Pa lang kami nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon nagnanakaw pa rin kayo. Ay mismo! Mismo! Pinanganak ako, nagnanakaw na yung tatay. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin. Umisip tayo. Sige, tanong ko lang ito sa mga manunood. Tanong lang to, okay? Wala na tayong pinagbibintangan. Humanap kayo banggitin ninyo dyan sa comment section ang isang pinakamalaking apelyido na problema ng bansang Pilipinas ever. Na yung tipong, itong apelyido na ito yung pinakamasama na asensado ang Pilipinas sana kung wala itong apelyidong to. Kung hindi man lang sana sila pinanganak sa Pilipinas. Sige, lagay nyo dyan. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelyido nyo. Sino binabanggit nito? Ang gaganda na ng buhay nyo, bahay nyo, kotse nyo, marangya kayo, mayayaman kayo dahil sa mga ninakaw nyo dati. Sino naiisip nyo? Kung merong the name that cannot be mentioned, meron din yung the name, the thief of all thieves. Ang magnanakaw ng mga magnanakaw. May kasabihan, ang magnanakaw ay kamag-anak ng adik. Iisa lang yan. Iisang lahi yan. Isang bansa yan. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo. Naku, masakit yun. Lolo nyo, pangalanan, lagay nyo. Sino yung magnanakaw na lolo? Tatay nyo. Lagay nyo, sino yung magnanakaw na tatay nyo? Kapatid, naku, eto maraming magagalit sa aking mga kaibigan kong vlogger. Kapatid nyo. Magnanakaw. Pinsan nyo. Sino yung, yan. Yan yung mga binanggit. Lolo, tatay, kapatid, pinsan. Magnanakaw. Nalagay nyo dyan.
Team magnanakaw. Kayo-kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha nyo. Mismo. Alam mo, kaya nga sabi ko sa inyo, yung apelyidong yan, kung hindi sana nabuhay sa Pilipinas, hindi ko alam kung ano ba talaga purpose nila sa Pilipinas. Bakit hindi na lang niya hinayaang mabuhay sa Amerika? Total, mayaman sila doon. At dito pa sila. Wala lang yung apat na yan, yung tatay, yung lolo, yung pinsan at yung kapatid. Wala tayong problema. Yung apat na yan. Siguro hindi man tayo kasing yaman ng Japan, pero lamang tayo doon sa Malaysia. Kasi before, lamang naman tayo dyan eh. Lamang tayo sa Malaysia, lamang tayo sa Thailand, lamang tayo sa Taiwan, lamang tayo sa Cambodia, lamang tayo sa Vietnam. Ngayon, dahil sa apat na yan, isang apelyido, walang kabusugan sa nakaw. Ang rangyanan ng buhay, ayaw pang tigilan ng mga Pilipino. Yung mga Pilipino naman kasi, pabudol naman kasi kayo ng pabudol. Pambihira. Ako po yung nananawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating mababang kapulungan ng Kongreso. Sabi niya Senado at saka sa Kongreso, anong panawagan mo? Para po matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano? Ng mga ganid, swapang, Ano matitigil ang pagnanakaw? makakapal ang muka. Hmm. Urgent po, gumawa kayo ng batas. Yan ang sinasabi ko. Alin? Anong batas? Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trillion pesos, bitay ang hatol. Ay ayaw nga ni Risa Ontiveros yan, ayaw ng dilawan yan. Simba ng simba yung mga yun eh. Nasa harap pa sila nagsisimba. Pagpatay daw yung death penalty. Ayaw ni Risa yan. Kaya nga ako nadududa ako sa tingin ko talaga, in my honest opinion, hindi ako namumulitika. Sa tingin ko talaga, magnanakaw yan si Risa. Kontrahin mo ba naman? Titinan nyo ha, bakit sa Amerika, kung tama ang aking facts, yung iba ayaw ng abortion. Yung iba gusto ng abortion. Sino may gusto ng abortion? Hindi magpapa-abort. Yung iba ayaw sa drug test. Yung iba gusto sa drug test. Sino ayaw sa drug test? Di yung addict. Kaya hindi mapasa-pasa. Ha? Sir, Bayani, nakita pa kita sa rally nung ando doon. Kami nga lang doon medyo nagtapang-tapangan nga lang kami doon dahil ano yun? Ang daming nagrarally, yung mga ipokrito, yung hindi na nila matanggap yung kulay nilang dilaw, kaya pinalitan ng pink. Hindi rin ubra yung pink. Hindi na sila nagtatali ng yellow ribbon. White ribbon na sila. Sigaw ko, Marcos resign. Marcos resign. Wala namang pumalag. Anyway, no? Paano mapapasa yan? Ang daming magnanakaw na congressman, hindi papasa yan. O kahit pumasa sa Congress, papasa rin ba yan sa Senado? Hindi rin. Kahit pumasa yan, pipirmahan ba ni Bongbong yan? Hindi lalo. Magnanakaw yan. Sila magnanakaw. Paano mo bibigyan ng death penalty? Kaya matagal nang sinisigaw yan. Bata pa ako. Yan na ang gustong gawin. Di pa ako tuli. Tuli na ako ngayon ha. Uy. Hanggang ngayon yan pa rin ang sigaw. Hindi nangyari. Bakit puro magnanakaw yung mga yan? Wala na yung death penalty. Kaya kauna-unahan dyan. Guaranteed yan. Si Risa magnanakaw yan. Risa magnanakaw. Risa magnanakaw. Bakit ka takot? Di ba? Kamatayan. Firing squad, lethal injection,
silya elektrika. Gawin niyo po yan. Sana po gawin niyo. Kasi yung death penalty, ayaw niyo eh. Dahil kasama doon ang plunder eh. Ngayon, gawin niyo po ngayon yan. Alam mo, ginagawa yan ni Bato ngayon. Pinipigilan. Paano kala ni Bato yan eh? Ang ganda-ganda ng investigasyon. Anong ginagawa nitong tatlo? Si Lacson, si Erwin, tsaka si Ping. Di ba? Kaya walang mangyari sa investigasyon eh. Hinaharang nitong tatlo. For sure, haharangin din yan. Haharangin ng Dilaw yan. Haharangin ng tuta ni Tambi yan. Haharangin ni Risa yan. Walang mangyayari. Para pong awa niyo na po. Para pong matigil na po ito. Matagal niyo na pong ginagawa ito eh. Titus pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Mismo sabi ko nga eh, hindi pa ako tuli. Nagnanakaw na yung tatay. Ngayon naman yung anak. Tapos nag-EDSA, pinalitan. Ganun din. Pinapasok. Lumagana pang komunista, NPA. Naghayahay ang mga animal. Sabi ko, ano bang nangyari sa... Magnanakaw, pinalitan ng mga komunista. Animal, nagsipasok ang mga animal. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse. Kasi kung may mga manonood sa ating bata, hindi pa siguro nila alam eh. Pero yan ang nangyari, yung parang dilema eh. Papalitan ba natin si Bongbong? Ay si Mark. Nag-EDSA. Kala gaginhawa ang buhay. Wala. Hindi ko makalimutan yun. Nagkaroon ng scheduled brownout, water interruption, kaliwat kanan na kudeta. Nagkudeta yan si Trillanes. Kaya lang naman yan eh. Kaya nga sabi nila, bakla yan si Trillanes. Nagkudeta tapos susuko din. Dapat pag nagkudikta ka, patay na kung patay. Wag ka na, kung hindi mo lang kaya, panindigan yung sinasabi mo, wag ka nang magkudeta. Nagkudeta. Saan siya pupunta? Doon din pala sa Dilaw. Tapos sumuko lang din. Diba? Pero yung mga bata nga, hindi nila naiintindihan niya. Pero ang dilema noon is, magnanakaw, pagkatapos, ang sumunod na problema natin, alam nyo kung ano? Pinasok tayo ng komunista, NPA. Wala talaga. Ang gulo. Pambihira. Sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Ano? Sige. Ano yung apelyido na pinakamalaking problema ng bansang Pilipinas? Pakilagay po dyan. O next topic. Ito, pag-usapan natin kalagayan ni PRRD. Unang pinalagan ng Vice Presidente ang umano'y welfare check ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ipinaalam sa pamilya. Panghihimasok daw ito sa compromised health ng dating Pangulo at malinaw na abuse of power sa vulnerable individual. Yun, yung isang issue dito ni BP Sara na grabe yung gobyerno natin na pangmamalabis, yung pag-abuso sa kapangyarihan, pinuntahan si PRRD nang walang abiso ng abogado at walang abiso ng pamilya. Diba? Alam naman natin kung sino nagpakulong. Mamaya babanggitin ko sa inyo, sino ang pumasok. Nakatanggap din daw ang ikalawang Pangulo ng impormasyon na nawalan ng malay ang dating Pangulo na natagpuan sa sahig ng kanyang selda. Git ni VP Duterte, natagpuan sa sahig ng kanyang selda. Git ni VP Duterte na wala man lang nagsabi sa kanila sa tinawag niyang accident. Yan yung nakakasama ng loob. Diba? Isipin mo, tatay mo yan. 79 years old. Ilang taon na ba si PRRD? Late 70s, di ba? Alam naman natin, nakikita na natin sa paglalakad niya, lagi nga siya may security na sasaluhin siya kung sakaling matumba siya. Nakikita natin na matutumbahin na siya, wala na siya yung balance eh. Obvious naman yun eh. No? Unless may pagkatalagang evil ka sa sarili mo na talagang gusto mo na lang masaktan si PRRD, gusto mong patayin si PRRD. Pero, katulad niyan, maling-mali ng ICC yan.
Bumagsak si PRRD, bumulagta sa sahig, tumama ang ulo. Si BP Sara mismo may sabi niyan. Tumama ang ulo. Hindi man lang inabisuhan ng pamilya. Pambihira naman. Kaya nga alam nyo, dapat ma-release na to si PRRD. Hindi naman tatakas yun. Saan pupunta yan? Hindi nga makalakad ng maayos. Napakawalang puso. Alam nyo, hindi makakalimutan ng mga Pilipino. Ha? Itong pag may nangyari kay PRRD, itong gahaman na Bongbong Marcos, hindi makakalimutan ng mga Pilipino. Dapat dalhin na yan sa ospital, dalhin sa bahay, yung may makakapag-alaga. Pagtatayo, mayroong mag-a-assist. Ano pa ba ang magagawa nung matanda? Mapakawalang puso nyo. Napakademonyo nyo, mga animal kayo. Oh. Tapos nakikuntsaba pa ang ICC dito sa Pilipinas. Magkano kaya ang bayaran sa ganito? Ay, ako'y nagtatanong lang. Ha? Magkano kaya ang bayaran? Sobra namang insecure ng mga Marcos sa Duterte. Ang tanda na nung tao, isipin mo, takot na takot pa sila. Duda tuloy ang Vice President sa capacity ng ICC na bantayan ang seguridad ng kanyang ama. Ipinagtanggol din ni VP Sara Duterte ang kanyang ama na tinawag na flight risk ng ICC. Wala raw itong balak resbakan ang mga testigo at complainant. Wala na rin daw siyang intensyon na bumalik pa sa Office of the Mayor. Oo, kita mo. Una, ang tanda na niya. Paano pa siya magkakaroon ng flight risk, di ba? Paano niya pababalikan yung mga testigo? Yan kasi ang ano nila eh. Paano kung balikan yung mga testigo? Ano? Talaga ba kayong napaka-in denial? Kitang-kita nyo na yung matanda. Tama si BP Sara, sinasabi niya na hindi, nailalagay ko yung sarili ko kasi kay BP Sara na kailangan, yung tatay namin, since nilagay nyo dyan, kaya nyo protektahan. Lumalabas, hindi nyo kayang protektahan. Bumulagta sa sahig. Pinasok ng Pilipinas. Alam nyong lahat, ikasasama ng kalusugan ni PRRD yun. Tingnan nyo. Talagang papatayin nitong si Bongbong at nitong ICC, si PRRD. Yung ginagawa nyong yan, papatayin nyo talaga si PRRD. Ha? Hindi man intentional. Siguro ganyan na lang ang ginagawa ninyo para wag magmukhang intentional. Pero yung nangyaring ganyan, papasok-pasukin ng iba, hindi naabisuhan ng abogado. Bakit pa may abogado? Yung pamilya. Diba? Wala, delikado talaga buhay ni PRRD dyan sa ICC na yan dapat. But may bawi yan. Kala nyo ha? May bawi yan. Kala nyo lagi kayo nasa power? Sa huli, panawagan niya na igalang ng ICC ang health at wellness ni former President Rodrigo Duterte. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng abogado ni former President Duterte na hindi tutol ang Pilipinas sa kanyang interim release. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tali ang kamay ni PBBM sa pagdinig ng ICC. Inakusahan din ni Castro si Attorney Nicholas Kaufman na master sa pag-twist ng facts. Ayan. Okay, dalawa. Dalawa sinabi ni Castro dito kay Attorney Kaufman. Sasabihin ko sa inyo, ito si Claire ay reyna talaga ng fake news. Sabi niya, tali ang kamay ni Bongbong Marcos patungkol sa kaso dyan sa ICC. So, ibig sabihin, labas kami dyan. Ha? Labas kami dyan. Wala kaming kinalaman dyan. Yan ay between ICC and PRRD. Pangalawa, yung sinasabi niya, mahilig daw mag-twist ito si Kaufman. Isa lang ang sagot ko dyan. Ikaw, Claire, at yung amo mo, ang nuknukan ng sinungaling. Kayo ang mahilig mag-twist. Sasabihin nyo, wala kayong kinalaman. Ito, sinabi ng presidente mo, Claire, na hindi pa papasukin yung ICC. Pero pinapasok nyo. Sinabi ng presidente na hindi pa papasukin ng US base, yung EDCA.
Sang katutak ang EDCAng dumating? 'Di ba? Anong sabi ninyo? Walang pumasok na baril sa KOJC. Libo-libong baril ang pumasok sa KOJC. Ngayon, sino ang fake news, Claire? Sige. Sabihin mo, sino ang fake news? Sinong papaniwalaan ng tao? Si Kaufman o ikaw? At saka si Bongbong? Ang dami niyong pinake news eh. Sige, pagtanggol mo, walang pumasok na baril sa KOJC? Hindi sinabi ni Bongbong na papapasukin ng ICC? Sinungaling kayo, kaya nga siguro kayo, dahil sa sobrang sinungaling nyo, pati sarili nyo, naloloko nyo. Ganyan kayo kung merong nuknukan at ganid sa pera, si Bongbong yun. Meron ding nuknukan at ganid sa pagsisinungaling. Kayong mag-amo. Ikaw natuta at pati yung amo mo. No. Tingnan po natin, sino ba yung pumasok? Pinapasok ng Pilipinas para puntahan si PRRD. Tingnan nyo, manggagalaiti. Ito, basahin natin yung sinabi ni Pulong. Si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Baka magkalat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman na-inject ng anti-rabies shot mo. Alam mo, dapat paimbestigahan yan. Kung may katotohanan to sinasabi ni Pulong na siya ang pinadala para checkin si PRRD, talagang papatayin. Talaga, alam naman nating galit na galit to si Trillanes kay PRRD. Nag-away pa sila sa hearing. The mere fact yung pagmumukha nito, talaga ma-high blood na si PRRD. Tingnan mo naman ang muka. 'Di ba? Kasi nakakapang-init yung mga tao matapang lang dahil lamang sila. Pero duwag naman talaga. Tingnan mo to si Trillanes. Hahamunin mo 79 years old. Pupuntahan mo doon, alam mo nang mahina. Why don't you get your own size? 'Di ba? Yung kasing tanda mo. Kasing laki mo. Ba't hindi kayo ni Pulong mag-boxing? 'Di ba? Try mo lang. Delikado 'yun. Pag pinasok niyan, baka patayin niyan si PRRD. Kaya dapat imbestigahan 'to Ito namang si Bongbong. Grabe gobyerno natin. Sobra kayong desperate. Kung susundan ko 'to sinabi ni Pulong, ang pinadala mo pa si Trillanes. Wow, talagang kain suka kayo. For your information, okay? May mga natanggap akong intel patungkol dito. At matagal ko nang sinasabi to sa vlog ko para lang dun sa mga bago na hindi pa nila napanood yung mga dati kong vlog. Matagal ko nang sinasabi. Talagang ang nagbigay ng idea kay Bongbong Marcos na papasukin ng ICC ay ito si Trillanes. Ito yung demonyong bulong ng bulong kay BBM. Sa kanya lahat yan. Kaya nga sabi ko, grabe to si Grabe ka loser no to si Bongbong. Talagang kakain to ng suka para lang dahil hindi niya kayang kalabanin ng Duterte. Lahat na lang gagawin. I mean, ang dami mong pwedeng ipadala sa ICC. Si Trillanes pa. Di anong sasabihin report niyan? Di so dilaw. Di ba? So what so dilaw? So lie. So communist. Magdemanda kayo kung magdidemanda kayo. Diba? Ano pa sasabihin yan? Bias yan. Ano pa? May sinabi ba yan na tama? Dami niya sinasabing bank account ni PRRD, hindi naman niya mapatunayan. Hanggang ngayon, tahol lang ng tahol. Marcos, you are so loser. Nakaasa ka sa isang loser. Pero tandaan natin, Marcos, the clock is ticking. Hindi ka man matanggal until 2028. There will be a time of reckoning.
Dalhin mo na yung pera na mananakaw nyo sa ibang bansa dahil pagdating ng 2028, makikita nyo. Next po tayo. Ito po, tingnan natin itong post ni Tiglaw sa Facebook. Sabi niya, they would rather remove me than go after the mastermind of this grand robbery. I don't get it. Mayor Magalong. Di ba nag-resign to si Magalong? Isa siya doon sa mag-iimbestiga o magiging advisor sa investigasyon na tinayo ni Bongbong Marcos, yung ICI. Sa tunayan, si Magalong lang ang credible doon. Kasi una pa lang sinasabi niya na may ebidensya siya. Kaya nga napilitan siya roon. Ang duda ko rito, babasahin mo, read between the lines, they would rather remove me than go after the masterminds. Kasi si Mayor Magalong, duduluhin niya talaga eh. Duduluhin niya to. Anong ibig sabihin? Ang target nito, hindi parang yung target ni Lacson, ni Erwin, at ni Tito Soto. Yung investigasyon ng mga tuta na yan, ang target lang yan, DPWH, secretary, contractors. Hindi niyan talaga duduluhin yung sila Tambi, sila Bongbong Marcos. Pero si Mayor Magalong, ang target niyan, mastermind, dapat doon ang focus. Kaya nga, pinaiimbestigahan ni Bongbong Marcos, ito si Magalong, kung fit ba siya, kung wala ba silang nalabag na batas. Biglang nagkaganon. Di ba? Nagka-issue. Kasi nga, tatamaan si Bongbong. Kaya naman to si Magalong, nag-resign na. Instead, na masira yung credibility ng ICI, na hindi naman talaga mag-iimbestiga kung hindi iimbestigahan lang yung mga bubwit, yung mga sapsap, dapat ang iniimbestigahan nyo yung malalaking isda, yung mga pating, yung mga mastermind in short. So nag-resign siya para na lang hindi mabahiran ng yung credibility ng ICI. Ang problema, nung nag-resign siya, wala na talagang credibility yung ICI. Kasi ang tinitingnan lang ng tao dyan na may credibility sa ICI ay si Magalong. Dahil yung ICI ay ang nag-assign dyan si Bongbong din. Nagigets nyo? Unlike si Magalong, kahit nilagay dyan ni Bongbong, may pasabog na siya una pa lang. Kaya dapat susundan ng tao yan, magpapasabog si Magalong ng madami. Hindi siya matatali kasi nakikinig ang tao, mayroon na siyang inunang pasabog eh. Nagigets nyo? Ngayon, wala nang credibility ang ICI. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Hindi iimbestigahan. Lalabas na malinis si Tambi at si Marcos dyan sa ICI na yan. Gusto nyo pumusta kayo mga dilawan? Ngayon pa lang nagma-mind conditioning na si Claire eh, di ba? Ano sabi ni Claire? Nung tinanong, hindi ba bakit si Bongbong lang ang hindi nababanggit? Bukas naman kayong imbestigahan si Bongbong. Kunwari, imbestigahan nyo. Pero ako yung nagpapaalala. Wala pang gumawa ng presidente na nagpa-imbestiga ng flood control. Si Bongbong lang. Kaya siya matapang gawin yun kasi malinis siya. So, sineset up na. Sineset up na ni Claire. Nagtatago na sa saya si Bongbong, nandoon na. Sineset up na ni Claire na, hindi talaga may imbestigahan si Bongbong. Bakit? Inosente siya. Diba? So, alam na alam natin ang gagawin ng ICI, papatunayan lang niyan, sasabihin lang niya, inosente si Bongbong. Kitang-kita na yung turn of events eh. Kumukonek na eh. Kaya tigil nyo na yung ICI na yan. Kung wala lang din si Magalong dyan sa lintik na ICI na yan, uubusin nyo lang ang pera ng taong bayan, masasayang lang ang pera ng taong bayan, gastos lang yan ang pera ng bayan, wala ding mangyayari, tigil nyo na yan. Niloloko nyo lang taong bayan. Hindi nyo naman naloloko. Diba? So wag na yan. Wala talaga mangyayari sa mga investigasyon. Ito, tingnan nyo to. Kaya nga naman,
sundan natin yung sinasabi ni Claire na malinis si Bongbong Marcos. Pero tingnan natin yung pinost ni Kiko Barsaga, Mayor Magalong, let us call for the investigation into the corruption of Martin Romualdez and Sandro Marcos. Let's fight corruption together alongside the Filipino people. Yan. Ngayon, makalusot man si Bongbong Marcos dahil nagtago na siya sa palda ni Claire at sinasabing kaya nga siya nagpapaimbestiga dahil malinis siya. Si Sandro, malabong wala yan. Simulan mo yung sinasabi ni Chanko na nagkabigayan doon sa mga pumirma sa impeachment kay BP Sara. Kaya kita mo, tahimik yung mga animal. Daming tahimik na congressman. Hindi dahil siguro hindi sila nagagalit kay Tambi, kung hindi, nakatanggap din sila eh. Paano sila papalag? Di ba? Hindi nga kasing laki nung natanggap ni Saldico, pero tumanggap din yung mga yan. Yan, una, diyan ka magsimula, Mayor Magalong. And I suggest, punta ka na sa Senado. Huwag mo nang punta. Wala kang maaasahan sa Kongreso. Tinigil na nga nila yung hearing nila sa Kongreso, di ba? Punta ka sa Senado. Doon mo isiwalat. Imposibleng di nakatanggap yan si Sandro. Doon mo simulan sa impeachment. Tapos, ilatag mo na doon. Kasi narinig ko yung interview mo eh. Alam naman nila yan eh. Alam nila kung sinong korap dyan. Latag mo ron. Eto yung mga ghost project sa Ilocos. Eto yung ghost project sa Leyte. Tapos na usapan. Tandaan po ninyo, si Marcos na lang ang hindi nababanggit. Pero nasayaran to ni nung Marine, nasayaran niya na nag-deliver siya sa Malacanang. Sino bang nasa Malacanang? Although hindi pa nababanggit si Marcos. But eto good news. Eto good news to. Meron pang Marine na sasalita. Alam mo, dapat kayo mga Marine magsalita kayo. Kasi talagang ininsulto kayo. Kayong Marine, kaya kayo nandiyan dyan is para ipagtanggol ang konstitusyon. Ipagtanggol ang Pilipinas, ipagtanggol ang taong bayan. Tapos ginamit kayo, ang iba sa inyo, sa illegal. Ginamit sa krimen. That is plainly insulting you, your institution, insulting the Marines. Kaya naman nga, ang sabi nga ni Defensor, merong magsasalita. Merong susunod na magwi-witness. Yan ang antayin natin. Isa na lang po. Isang tuta na lang ang magsalita at banggitin si Marcos. Tingnan nyo. Tapos na to. Dire-diretso na to. Yung malaking tuta yung mga katulad nila Tito Soto, yung talagang sobrang tanggal, tatandaan ninyo. Kayo mga politiko, baka in denial kayo. Ang pagpunta nyo kay BBM ay political suicide. Pag too late kayong lumipat, hindi na kayo tatanggapin. Ngayon kayo magsalita, kahit tuta ka, makikinig pa ang kabilang panig. Kasi nagsalita ka ng maaga. Isa na lang ang magsalita at bumaligtad. Tapos na po ito. Kaya nga, antay-antay lang tayo. Alam ko maraming dyan, mga nakikiramdam na. Kayong mga gusto nyo pang may magkaroon ng karir sa politika, we encourage you. Magsalita na kayo. Kasi alam namin, meron kayong alam. Natatakot lang kayo. Konting panahon na lang, konting tiis. Sama-sama tayo. Ibuko nyo na ang kagaguhan ng gobyernong ito. Tatandaan ninyo, si Bongbong wala na talaga yan. Tapos na ang karir niyan. Tapos na ang Marcos. Gaya ng sabi ni Guanzon, I believe that. Tapos na ang Marcos. It's going to be a battle of the PRRD, Duterte, and yung mga komunista, yung dilaw, yung pink, pula, wala na yan.
Kaya mag-isip-isip na kayo, ha? Okay, maraming salamat po. Ako'y nagpapaalala, subaybayan niyo lahat ng mga vlogs ko. So, sa bawat araw, ako'y merong mga 2 to 4 vlogs. So, sana magsubaybayan niyo and huwag niyong kalimutan ulit, i-like po itong vlog na ito and mag-subscribe. Dun sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli, sana po ay mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa panonood. God bless everyone.